Magandang araw sa iyo Kuya Jun at sa lahat ng tagapakinig nyo. Tawagin nyo lang po ako sa pangalang Dave. 30 years old na po ako ngayon. Nakatira ko rito sa Mati, Davao Oriental. Dito na rin ako halos lumaki kahit may mga ilang taon akong nagtatrabaho dito sa Davao. Ang ibahagi ko sanang kwento ay tungkol sa isang pangyayari na hanggang ngayon hindi ko pa rin maipaliwanag ng maayos. Tungkol ito sa isang nilalang na nakita ko sa gitna ng palayan. Alam kong parang ordinaryong horror story lang ang pakinggan nyo kapag sinabi kong ganon lang. Pero ang pinaka nakakatakot kasi para sa akin ay hindi naman talaga kung ano ang nakita ko. Mas nakakatakot ang mga pangyayari pagkatapos at kung bakit parang may mga ilang tao rito na ayaw pag-uusapan iyon. Lumaki ako Kuya Jun sa isang simpleng pamilya. 4 kaming magkakapatid at ako ang pangalawa. Si Mama ay dating nagtitinda ng mga lutong ulam malapit sa palengke. Habang si Papa naman ay gumawa ng kung ano-anong racket. Minsan construction, minsan taga-karga sa mga bodega, minsan tumutulong sa bukid kapag may kailangan. Hindi kami mayaman Kuya Jun, pero hindi rin naman kami naghihirap ng sobra. Ang bahay namin noon ay nasa bandang hindi ganong matao. May mga bahay na magkakalayo, may mga taniman, at may mga malalaking bahagi ng mga palayan na ilang minuto lang ang lakad mula sa amin. Sanay na ako sa bukid Kuya Jun. Sanay na ako sa tunog ng mga kuliglig sa gabi, sa ilaw ng mga bahay na makikita mula sa malayo, sa mga taong nagbibisikleta pa uwi pagkatapos magtrabaho, at sa mga magsasakang maagang umalis dahil kailangan nilang mauna sa init. Kaya Kuya Jun, hindi ako yung tipo ng taong madaling matakot sa madilim na lugar. Nung nangyari ito, umuwi ako sa amin dahil ilang araw akong walang pasok sa trabaho. Bandang July iyon Kuya Jun. Hindi naman sobrang lakas ng ulan, pero halos araw-araw maulap at maaliwalas lang tuwing umaga. May maliit kaming palayan na minana ni Papa mula sa lulo ko. Hindi kalakihan pero sapat para may pambayad sa ilang gastusin kapag maganda ang ani. Isang gabi kasi noon Kuya Jun, pinapunta ko ni Papa roon. May problema raw sa maliit na pump na ginagamit nila para sa tubig. Dave, silipin mo nga bago tayo matulog, sabi niya. Mga alas 7:30 na iyon ng gabi Kuya Jun. Ayoko sanang pumunta dahil medyo pagod ako. Pero malapit lang naman, nagdala ko ng flashlight at cellphone. Hindi na ako nagmamotor dahil malambot ang daanan sa gilid ng palayan. Naglakad na lang ako Kuya Jun. Tahimik ng lugar. Hindi naman iyong tahimik na parang walang buhay. May mga tunog pa rin, mga insekto, ilang aso sa malayong bahay, paminsan-minsang motor sa kalsada. Pagdating ko sa pump Kuya John, inayos ko lang yung hose at pinatay ang switch. Wala namang malaking problema roon. Habang pauwi ako, doon ko unang nakita. Sa gitna ng palayan, malayo pa iyon, siguro mga 50 metro mula sa akin. May isang tao kasi Kuya John at nakatayo lang siya. Ang unang pumasok sa isip ko, may magsasaka sigurong naiwan. Pero kakaiba ang pwesto niya. Nasa gitna siya ng taniman, hindi sa pilapil, at hindi siya gumalaw Kuya John. Tinapat ko ang flashlight ko. Hindi sapat ang liwanag para makita ang mukha niya. Ang nakita ko lang ay hugis ng katawan niya. Mukhang lalaki, payat, matangkad, nakaputing damit. Hindi ko na pinansin at nagpatuloy ako sa paglalakad. Mga 10 hakbang pa lang ako, napatingin ako ulit sa kanya. Nandun pa rin siya Kuya Jun, pero may isang bagay na mali. Parang mas malapit na siya sa akin. Huminto ako Kuya Jun, tinapat ko ulit ang flashlight. Wala ng tao. Tiningnan ko ang bahagi ng palayan kung saan ko siya nakita. Wala talaga. Hindi ako agad natakot Kuya Jun. Ang unang nasa isip ko, baka dahil lang sa liwanag, baka may puno,
poste o anumang bagay na napagkamalan kong tao. Kaya umuwi ako, Kuya Jun. Kinabukasan, sinabi ko kay Papa ang nakita ko. Karaniwan naman na ekspresyon sa mga ganon. Tumawa lang siya. Baka may nag-iikot lang. Sino? Malay mo. Hindi na namin pinag-usapan yun, Kuya Jun. Pero kinagabihan nun, nang maghapunan kami, biglang sinabi ng bunso naming kapatid na si Nico, "May tao ba sa palayan?" Napatingin ako sa kanya. Ha? Sabi ni Kuya may nakita siyang tao kagabi. Nagkatinginan kami ni Papa, Kuya Jun. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Sinabi kong baka may dumaan lang. Tumango siya at nagpatuloy sa pagkain. Pero ilang minuto pagkatapos, biglang sinabi ni Papa, "Huwag ka nang pumunta doon, lalo na paggabi." Simple lang ang pagkakasabi niya. Pero yun ang unang pagkakataon na narinig kong ganoon magsalita si Papa tungkol sa palayan. Hindi siya palabiro, Kuya Jun. Hindi rin siya mahilig sa mga kwento tungkol sa mga maligno o mga multo. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Wala siyang sagot, Kuya Jun. Delikado lang, sabi niya. Doon ako nagsimulang makaramdam na may hindi siya sinasabi. Lumipas ang 2 araw. Wala nang nangyari. Akala ko tapos na, Kuya Jun. Hanggang isang madaling araw, nagising ako dahil may narinig akong tunog mula sa labas. Parang may taong naglalakad sa may simentadong bahagi sa harap ng bahay namin. Mabagal, isang hakbang, tapos isa pa. Bumangon ako at sumilip sa bintana. Madilim sa labas, Kuya Jun. Bukas ang isang maliit na ilaw sa may kusina, pero hindi ito naabot ang buong bakuran. Wala akong nakita. Tinignan ko ang oras. 2:17 AM. Bumalik ako sa kama, Kuya Jun. Makalipas ang ilang minuto, narinig ko ulit. Pero sa pagkakataong iyon, galing sa malayo, sa direksyon ng palayan, hindi ko na pinansin. Kinabukasan, napansin kong tahimik si Papa habang nagkakape. Tinanong ko kung may problema ba. Sabi niya wala. Pero bago siya umalis, sinabi niya, "Dave, kung may makita ka ulit doon, huwag mo nang lapitan." Anong ibig mong sabihin? Hindi siya sumagot, Kuya Jun. Tumayo lang siya at umalis. Nung araw ding iyon, nakita ko si Mang Lando, isa sa mga matatandang magsasaka na malapit sa amin. Tinanong ko siya tungkol sa palayan. Hindi ko binanggit yung nakita ko. Sabi ko lang, "Mang, may nagbabantay ba roon minsan sa gabi?" Saglit siyang tumingin sa akin. "May nakita ka?" Napatawa ko ng kaunti, Kuya Jun. May nakita kasi ako dati. Hindi siya natawa. Anong oras? Mga alas 8 or alas 7:30. Tumingin siya sa palayan, Kuya Jun. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kung tao iyon, hindi problema." Hindi ko na nagawang tumawa. Ano po ibig niyong sabihin? Umiling siya, Kuya Jun. "Huwag mo na lang isipin," at umalis siya. Doon ako nagsimulang maging curious. Hindi dahil gusto kong makita ulit ang nilalang, kundi kabaliktaran. Gusto kong malaman kung bakit parang may alam ang mga tao. Nang gabing iyon kasi, nagtanong ako kay Mama. Hindi niya ako sinagot agad. Sa halip, tinanong niya ako kung may sinabi ba si Papa. Sinabi kong wala. Tahimik siya ng ilang segundo. Tapos sinabi niya, "Nung bata ka, may nangyari na rin dyan." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Anong nangyari? Sagot ni Mama, may bata raw na nawawala. Akala ko mali lang ang pagkakarinig ko. Sinong bata? Hindi siya sumagot, Kuya Jun. Sa halip, tumayo siya at kinuha ang mga plato. Akala ko ayaw lang niyang pag-uusapan. Pero bago siya pumasok sa kusina, narinig ko siyang nagsabi, "Pinsan ni Papa mo." Hindi ko alam kung bakit ngayon lang nila sinabi sa akin. At lalo kong naiinis dahil wala naman silang ibang paliwanag. Naghanap sila hanggang gabi, Kuya Jun. Kinabukasan, natagpuan ang bata sa isang bahagi ng palayan na malayo sa bahay. Hindi na niya sinabi kung ano ang nangyari. Ang sabi lang niya, simula noon, may mga taong nakakita ng tao roon. Tao? O kung ano man? May nakita ka rin? Hindi siya sumagot, Kuya Jun. Pero nakita ko sa mukha niya na oo. Ilang araw pagkatapos noon, may nangyari na hindi ko kayang ipaliwanag.
bilang pagod o maling tingin. Gabi iyon Kuya Jun, mga 9:40 PM. Nasa sala ako at nanood sa cellphone. Biglang nawalan ng kuryente. Normal lang iyon sa amin. Kinuha ko ang flashlight at lumabas para tingnan kung may ilaw sa ibang bahay. Halos lahat ay madilim. At dahil walang ilaw sa paligid, kitang-kita ang langit Kuya Jun. Pagtingin ko sa palayan, nakita ko ulit siya. Nandoon, parehong lugar, gitna ng palayan. Pero ngayon, malinaw kong nakita ang damit niya. Puting t-shirt, mahabang pantalon, at nakayuko. Hindi siya gumalaw Kuya Jun. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong nakaramdam ng sobrang bigat sa dibdib. Hindi ako lumapit Kuya Jun. Tumayo lang ako sa may pintuan. Mga ilang segundo ang lumipas. Dandahan siyang tumingala. Hindi ko makita ang mukha niya, pero alam kong nakatingin siya sa direksyon ko. Doon ako umatras. Isinira ko ang pinto. Hindi ko na tiningnan ulit. Kinabukasan, may nakita kong kakaiba. May mga yapak sa gilid ng palayan. Hindi ako sigurado kung yapak talaga, dahil maraming tao ang dumadaan doon. Pero ang kakaiba ay pupunta sila sa aming bahay. Hindi palabas, papunta. Hindi ko sinabi kay Papa. Hindi ko rin sinabi kay Mama. Sa halip, nagsimula akong mag-obserba. Doon ko napansin ang isang pattern. Tuwing may nakikita sa palayan, may nangyari sa bahay pagkatapos. Hindi naman agad, minsan makalipas ang ilang araw. Isang kapitbahay ang nakikita raw ng isang lalaki nakatayo sa palayan. Pagkaraan ng 2 araw, biglang nawala ang alagang aso nila. May isa pang magsasaka na nakita ng parehong tao. Kinabukasan, nagkasakit ang asawa niya. Wala namang direktang koneksyon, pwedeng coincidence lang. Pero nang tanungin ko si Mang Lando, sinabi niya, huwag mong bilangin ang alin kung ilan ang nangyari pagkatapos. Tahimik ako Kuya Jun. Doon ko na-realize na baka matagal nang ginagawa yun ng mga tao. Tinitingnan nila, naalala nila, pero hindi pinag-uusapan. Makalipas ang halos 1 linggo, nangyari ang pinakamasama. Nasa trabaho ako noon nang tawagan ako ni Nico. Boses niya nanginginig. Kuya, nasaan ka? Nasa trabaho, bakit? May tao sa palayan. Akala ko ay biro lang. Saan? Sa gitna. Umuwi ka na, kuya. At huminto siya Kuya Jun. May nakita kong parang tao. Pero ano? Pareho ng suot mo. Hindi ako nakapagsalita Kuya Jun. Tiningnan ko ang suot ko noon. Puting t-shirt, maong. Hindi ko alam kung paano niya nakita mula sa bahay. Sinabi kong huwag siyang lumabas. Tumawag ako kay Papa, pero hindi niya sinagot. Kaya ang ginawa ko Kuya Jun, umuwi ako. Pagdating ko sa bahay, nasa labas si Mama. Maputla ang mukha niya. Tinanong ko siya, Ma, nasaan si Nico? Nasa kwarto. Pumasok ako doon Kuya Jun. Nandun ang kapatid ko, nakaupo sa gilid ng kama. Tinanong ko kung ano ang nakita niya. Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya. Tumingin lang siya sa akin. Pagkatapos ay sinabi niya, Kuya, bakit ka umuwi? Tinawagan mo ako, di ba? Umiling siya. Hindi kita tinawagan. Kinuha ko ang cellphone ko Kuya Jun. May miss call mula sa kanya. Pero nang tinignan namin ang phone niya, walang outgoing call, walang record. Doon ako unang nakaramdam ng tunay na takot. Hindi dahil may nakita sa palayan, kundi dahil hindi ko na alam kung alin sa mga nangyayari ang dapat kong paniwalaan. Nang gabing iyon Kuya Jun, pinatulog namin si Nico sa kwarto namin ni Mama. Si Papa naman ay hindi umuwi hanggang alas 11. Nang dumating siya, wala siyang dalang gamit. Diretso siyang pumasok. Tinanong ko kung nasaan siya. Sa kabilang barangay, bakit? Tumingin siya sa akin, may sinabi ba si Nico sa'yo? Tumango ako Kuya Jun. Hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, sinabi niya, Dave, may isang bagay akong hindi sinabi sa'yo. Umupo siya Kuya Jun. Noong bata pa raw siya,
Hindi lang isang bata ang nawawala sa palayan, kundi dalawa. At ang isa sa kanila ay kapatid ng batang una niyang sinabi sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya tinago, pero mas malala ang sumunod niyang sinabi. May nakita ako noong gabing hinahanap nila. Ano? Ikaw? Napatawa ko nang hindi sinadya, Kuya Jun. Pa, hindi naman ako pinanganak noon. Alam kong iyon ang obvious na sagot. Tumango siya, Kuya Jun. Alam ko. Hindi ko na maintindihan. Anong ibig mong sabihin? May batang lalaki akong nakita sa gitna ng palayan. Pareho ng tangkad mo. Parehong mukha. Hindi ko na siya hinayaang magpatuloy. Kala ko kung ano lang ang nasa isip niya. Pero nang tumingin ako sa mukha niya, hindi siya mukhang nagbibiro, Kuya Jun. Simula noon, sabi niya, kapag may nakikita akong ganun, hindi ako lumabas. Kinagabihan, Kuya Jun, walang natulog ng maayos. Bandang 2:00, bumangon ako para uminom ng tubig. Pagdaan ko sa sala, napansin kong bukas ang pinto sa likod. Sigurado akong isinara iyon. Lumabas ako ng isang hakbang at nakita ko ang palayan. May tao roon. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya nakatayo sa gitna. Nasa gilid na siya, malapit sa bahay. Hindi ko makita ang mukha niya, pero malinaw ang suot. Puting t-shirt at maong. Insaktong damit na suot ko. Napaatras ako, Kuya Jun. Paglingon ko sa loob ng bahay, nakita ko si Nico na nakatayo sa hallway. Nakatingin siya sa akin at sinabi niya, Kuya, huwag kang lalabas. Hindi ko alam kung bakit, pero ang unang pumasok sa isip ko ay hindi si Nico ang nagsasabi noon, dahil si Nico ay natulog sa kwarto. At ilang segundo lang lumipas, narinig ko ang sigaw ni Mama mula sa kabilang bahagi ng bahay. Tumakbo ako roon. Nandun si Nico, natulog. Walang malay sa mga nangyayari. At habang nakatayo ko sa tabi niya, narinig ko ang boses mula sa sala. Hindi boses ng tao, hindi rin parang may nagsasalita. Parang tunog lamang ng taong nagsisikap magsalita mula sa malayo. Hindi ko na binuksan ang pinto, Kuya Jun. Hindi ko na tiningnan kung ano iyon. Umupo lang kami sa loob hanggang umaga. Pagsikat ng araw, wala na ang tao sa palayan. Pero may isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Sa mesa sa sala, may cellphone. Lumang cellphone ni Papa na matagal nang hindi ginagamit. Bukas ang screen, Kuya Jun. May isang litrato. Lumang litrato. Halos kupas na nga ito. Larawan ng mga bata na nakatayo sa tabi ng palayan. Nandoon si Papa nung bata pa siya. Nandoon ang mga pinsan niya. At sa likod nila, may isang batang lalaki. Nakatayo sa gitna ng palayan. Parehong mukha, parehong katawan, parehong puting damit. Hindi ko alam kung bakit hindi ko agad napansin ang pinakamahalagang bagay. Hanggang sabihin ni Papa, siya yung batang hindi namin nakita. Tiningnan ko ang litrato. Hindi ko makilala ang mukha niya. Pero may isa pang bagay. Sa likod ng litrato, may sulat. Isang pizza, Kuya Jun. At pangalan. Pangalan ko. David, hindi Dave. David, buong pangalan ko. At ang pizza ay 7 taon bago ako pinanganak. Hindi na namin muling ginamit ang palayan pagkatapos noon. Pinapaupahan na lang ni Papa sa ibang magsasaka. Lumipat din ako sa Davao City makalipas ng ilang buwan. Hindi ko na hinahanap kung ano talagang nakita namin. Hindi ko rin tinanong kung sino ang batang nasa litrato. Pero may isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko maalis sa isip ko. Noong huli akong bumalik sa Mati, dumaan ako sa dating bahay namin. Wala na ang ilang lumang bahagi ng bahay. Mas marami ng bagong bahay sa paligid. Pero nandun pa rin ang palayan. At habang nasa sasakyan ako, napatingin ako roon. May isang lalaki sa gitna, nakatayo lang. Hindi ko makita ang mukha dahil malayo. Pero may suot siyang puting t-shirt at maong. Hindi ako bumaba ng sasakyan. Hindi ako kumuha ng litrato. Umalis lang ako, Kuya Jun. Pagdating ko sa Davao, tinawagan ko si Mama. Tinanong ko kung may tao pa bang gumagamit ng lumang palayan.
Sabi niya ay oo, may bago may-ari na raw. Tapos bigla niyang sinabi, Dave, bakit mo tinatanong? Sinabi ko, may nakita ako. Tahimik siya ng ilang segundo Kuya Jun. Pagkatapos ay sinabi niya, anak, hindi ka naman pumunta doon? Sinabi kong oo. At bago niya ibinaba ang tawag, sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Matagal ka nang hindi umuwi sa Mati. Doon ko unang napansin ang pizza sa cellphone ko. 3 taon na pala mula nung huli akong bumalik. Hindi ko alam kung sino ang nakita ko sa palayan. Hindi ko alam kung sino ang kumuha ng litrato. At hanggang ngayon Kuya Jun, hindi ko rin alam kung bakit nasa lumang litrato ang pangalan ko.